Good morning po sa ating lahat. Ah, hello po. At tayo po ay nagpatuloy pa rin dun sa series natin ng The Way of Christ. Noong nakaraang linggo po, si Kuya Bay po, o magiging si Pastor Bay po pagdaan ng panahon, ay diniscuss yung way of forgiveness. Ngayon naman po, kung yung daan ni Kristo ay daan ng kapatawaran, yung daan din ni Kristo ngayon po ay pagbubulayan natin, daan upang tayo mamunga. Yung pinakatalata po natin ngayong umaga ay dun po sa Juan 15, 1 hanggang 17 po. Kaya makibukas po kayo sa akin nun sa Juan 15, 1 hanggang 17 po. Sabi doon, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapangalaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya naman pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Dilinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo mamumunga, magbubunga kung hindi kayo nananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay matutuyo at itatapon gaya ng sanga. Ang ganong mga sangay tinitipon, inihahagi sa apoy at sinusunog. Verse 7 po, kung nanatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo. Napaparangalan ang aking ama kung kayo'y masaganang nagbumunga bilang mga alagad. Kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Manatili kayo sa aking pag-ibig tulad ko. Tinupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nanatili sa kaniyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon malubos ang inyong kagalakan. Verse 12 po, ito ang aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa sa pag-ibig ng isang taong nag-ali ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinupad ninyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo ay tinuturing ng mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kaniyang Panginoon. Sa halip, itinuturing ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi niyo ako pinili, kayo ang pinili ko. Pinili ko kayo upang kayo'y mamunga at manatili ang inyong bunga, upang ang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ibibigay sa inyo. Ito ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. Doon pa sa paksa natin nung nakaraan, kung matatandaan nyo, doon sa The Way of Joy, ito rin po yung ginamit na talata para i-describe kung paano natin lubos na magkakaroon ng completely na joy. Ngayon po, tatalakayin natin siya sa ibang point of view, yung mas litaw na litaw sa kanya, yung pamumunga. Kung mapapansin niyo po, doon sa ating binasa, na walong ulit nabanggit ang tungkol sa bunga o sa pamumunga ng mga alagad. Ang sangang hindi namumunga na pinuputol ng Diyos Ama ay sumisimbolo sa mga hindi tunay na nanalig kay Jesus, kaya hindi namumunga. Ang mga sanga naman na namumunga ay sumisimbolo sa mga tunay na nanalig kay Jesus. Doon pa sa talata natin, makikita natin na may dalawang define na dalawang sanga. Yung isa, yung namumunga daw po, at yung isa naman ay yung hindi namumunga. By definition, for terminology's term, yung sangang namumunga ay yung mga taong tunay na nanalig kay Jesus at tunay na nagsisi sa kanilang kasalanan. At ito namang mga hindi namumunga ay talagang at the very first place, ay hindi talaga naging tunay na Kristiyano. Ang mga sanga na kaugnay kay Jesus ay sadyang namumunga. At para lalong mamunga ay pinuprune ng Diyos Ama. Sa huli ay sinabi pa ni Jesus, pinili niya ang mga alagad upang magbunga at manatili sa kanyang mga bunga. Doon sa verse 16 po. Dito ay makita natin ang lahat ng pinili ng Diyos mula sa pagwalang hanggan na tunay na nalig sa Kanya, sa takdang panahon ay sadyang mamumunga.
Kaya walang tunay na nananalig kay Jesus ang hindi mamumunga. Kung gayon, kung sinasabi nating tunay tayong mga sumasampalataya kay Jesus, inaasahan tayo ay mamunga at posible tayong maging mabunga. Kaya na-define po doon sa huling part ng verse, doon sa 16, di ba, doon sa pag-aaral natin ng doktrina, sinabi ng mga salita ng Panginoong Hesus na simula't pa lamang tayo pinili na ng Panginoong Hesus. Kaya't kung tayo pinili ng Panginoong Hesus at tayo talaga'y nasa Kanya, definitely, yung pamumunga ay makikita talaga sa atin. Kaya't sabi po dito sa uli, kung sa gayon, sinasabi natin tayong mga tunay na sumampalataya kay Jesus, inaasahan tayong mamunga at posibleng-posible ang mamunga. Kaya bago po tayo dumako doon, i-define naman natin ano yung ibig sabihin ng pamumunga doon sa mga alagad. So, bago tayo dumako sa pagtalakay sa mga dahilan kung bakit ang mga alagad ni Kristo ay dapat mamunga at inaasahan na mamunga, bigyang kahulugan muna natin kung anong tinutukoy ni Jesus na pamumunga sa kanyang mga alagad. Doon sa Matthew 7, verse 15, ay sinabi ni Jesus na makikilala ang bulaang propeta sa kanilang mga gawa. Doon sa TVP version or Tagalog Popular Version po, ay ginamit doon sa kanilang mga gawa. Sa verse 16 naman po ay sinabing ganito, ang mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti at ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Ibig sabihin, ang mga bunga na tinutukoy ni Jesus sa Juan 15 ay ang mga mabuting gawa na resulta ng pagiging nakaugnay at panatili kay Diyos. Kaya yung kahulugan ng pagkakaroon natin ng mabuting bunga ay nangangahulugang ng pamumunga natin, ay pagkakaroon natin ng mga mabuting gawa na resulta ng pagiging nakaugnay at nanatili sa ating Panginoong Hesukristo. Paano ito nangyari? Sa pamamagitan ng palanahan at kapuspusan ng banal na Espiritu sa mga tunay na nanalig kay Jesus. Kaya kung matatandaan po natin na sa Galatia 5:22-23, yung fruit of the Spirit, sabi doon, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Kaya pwede nating sabihin ng pagiging mabungang Kristiyano ay tumutukoy sa pagkakaroon natin ng maka-Diyos ng mga katangian o pagiging kawangis si Kristo sa katuwiran at kabanalan. Kaya yun po ang unang definition. Ang unang definition ng pagiging mabunga ay pagkakaroon natin ng godly character na binanggit dun sa Galatia 5:2-23. Paano naging posible yun? Dahil simulan na tayo sumampalataya sa Panginoong Hesus at tayo tunay na nagsisi ating kasalanan, pinagkaloob na sa atin ng banal na Espiritu. At yung banal na Espiritu na yon ang tumutulong at tumuturo sa atin para magawa yung mga mabuting bagay na yon. Pagdating naman po dun sa John 15:16, sabi doy, hindi kayo ang pumili sa akin at ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Pansinin po natin yung salitang humayo at mamunga. Kaparehas ito ng diwa na sinabi ng Panginoong Hesus na humayo kayo at gumawa ng alagad. Kaya ang pagiging mabunga ay hindi lamang pagkakaroon natin ng godly character, kundi pagiging tapat na tagapagdala ng mabuting balita at pagiging mabisa ng paggawa ng mga alagad. Kaya kung yung unang definition natin ay ng pagiging mabunga, pagkakaroon natin ng godly character, yung pangalawang definition natin ng pagiging mabunga ay pagkakaroon natin ng alagad, yung pagkakaroon natin mabisa sa paggawa ng mga alagad. Ang mabungang Kristiyano ay mabungang mga alagad. Kung tunay tayong mabunga, makakapag-produce tayo ng tunay na alagad na mananatili kay Kristo anuman ang mangyari. Kaya kung pasisimplihin pa natin, ang pagiging mabunga ay pagiging kawangis ni Kristo at pagiging mabisang mga alagad o taga-disipulo. Ito ang gusto ng Diyos na mangyari sa kanyang iglesia. At palagay ko naman ay yan din ang gusto natin mangyari. Ngunit kapag titingnan natin ang iglesia at mismong ating mga sarili, maaaring napanghinaan tayo ng loob at isipin na maaari ba at posibleng mangyari ang bagay na yon. Ngunit ang ating teksto ay nagbibigay sa atin ng assurance na kung tayo tunay na naging Kristiyano, tayo mamumunga. Kaya ito hindi isang pangarap na hindi imposibleng maabot. Kaya para po ma-encourage tayo ngayong umaga, ating sasagutin at pagbubulayan yung tanong na, bakit inaasahan na mamunga ang mga alagad? Ang unang punto po natin ay sapagkat nakaugnay tayo sa mabuting puno.
Sabi ni Jesus dun sa verse 1 and 5 na siya ang tunay na puno ng ubas at ang alagad ng mga sanga. Ang sanga ding ito ang tinutukoy sa verse 2 ng mga sangang namumunga. Sinabi ko kanina, ang sangang ito ay mga tunay na nanalig kay Jesus at tunay na nakaugnay sa Kanya. Namumunga sila dahil sila'y tunay na kaugnay kay Jesus na siyang mabuting puno, ang tunay na puno ng ubas. Kaya't makakapamunga ang bawat nananalig kay Jesus dahil nakaugnay sila sa source ng bunga. Binagyang diin pa dun po sa verse 1 and 5 na sinabi dun na siya ang tunay na puno ng ubas. Na kung sa English po, ang sinabi doon na translation, I am the true vine. Ngayon pansinin natin yung sinabi na salita na I am. Hindi itong pangkaraniwang pagkakilala tulad ng mga pagkakilala natin sa ating sarili. Nang sinabi ni Jesus na I am the true vine, yun ay loaded ng doctrinal na katotohanan. Kung matatandaan po natin, dun sa panahon ni Moises, nung tinanong ni Moises ang Panginoon, si Yahweh, kung tinanong siya ng mga tao sa Israelita kung sino nagsugo sa kanya, ano ang sasabihin ng at isasagot niya. Sabi niya po doon sa Exodus 3:14, pag tinanong siya, ang sinabing pangalan ng Panginoon ni Yahweh, ako nga. Kung doon sa English po, I am what I am. Doon sa John 8:58 naman po, ipinakilala ni Jesus ang kanyang sarili na, ako nga, or I am. Sabi doon sa John 8:58 po, sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, bago pa ipanganak si Abraham, ako nga. Jesus told to them, truly, truly, I say to you, before Abraham, I am. Kaya yung titulo pong I am, walang ibang pwedeng gumamit doon, kundi ang Diyos lamang. Yung I am that I am na yun. Kundi, kaya yung pag-claim ng Panginoong Jesus na ako nga, ay ipinapantay ni Jesus ang kanyang sarili na siya ay Diyos, kagaya ng Diyos na nabanggit dun sa panahon ni Moises. Patunay din na to na ang Diyos ng panahon ni Moises, ang Diyos Ama at si Jesus ay iisa lamang. That yung verb po dun sa word na I am ay nasa pangkasalukuyang present tense dun sa English na term. At yung ibig sabihin po nun ay, hindi lamang sa kasalukuyan nabubuhay si Jesus, kundi noon at maging magpakailanman, ang Panginoong Jesus ay umiiral at nabubuhay na. Si Jesus ay eternal, self-existent, and unchanging. Kaya kung tayo nakaugnay sa mabuting puno kay Jesus na nagkatawang tao, ngunit tunay na Diyos, walang hanggang nabubuhay sa kanyang sarili at hindi nagbabago, paanong hindi tayo mamumunga? Kaya doon natin madedefine kung bakit si Jesus talaga ang tunay na puno ng ubas. Dahil una, definitely, dahil siya ay Diyos. At dahil si Jesus ay Diyos, siya ay may kapangyarihan at kakayanan na tayo'y pabungahin. Ang pagiging Diyos ni Jesus ang naging posible sa atin upang tayo mamunga. Kaya yung mga biblical fruit na nakita natin kanina na pinakilala ng Panginoong Jesus ang kanyang sarili na I am, yun ay isang patunay at na-proclaim ng Panginoong Jesus na siya ay Diyos. At kaya dahil siya ay Diyos, yun ay matibay na katotohanan na siya ang tunay na puno ng ubas. Tulad dito ng sanga, na ang kakayanang mamulaklak at mamunga ay nakadepende sa nourishment na natanggap niya mula sa kanyang source o puno nito. Kaya kung tayo mga Kristiyano ay nakaugnay sa tao lamang, napaka-imposible para sa atin ang mamunga. Kaya tingnan po natin differences. Kung tayo mga Kristiyano, kung si Jesus pala ay tao lamang at kung tayo sa tao lamang ang puno natin ay tao lamang, yun ay hindi magde-define na siya ay tunay na puno ng ubas. Pero dahil i-define natin kanina at nalaman natin na si Jesus ay Diyos, yun ay nagpapatunay na siya ay tunay na puno ng ubas. Dahil anong differences po pag tayo sa tao nakaugnay at hindi sa Diyos tayo nakaugnay? Alam natin na very literal na pag sa tao tayo nakaugnay, ang kakayanan na tayo limitado lamang. Ngunit dahil tayo nakaugnay kay Jesus, na pinagmulan ng lahat, kailangan nating pamunga, kaya talagang mamumunga tayo. Kaya naman sinabi ni Jesus,
Ang mga sanga na kung saan ay tumutukoy sa mga alagad ay sadyang mamumunga na. Kung tayo tunay na mga alagad ni Jesus o tunay na nanalig at nakaugnay kay Jesus, automatically mamumunga tayo. Gayunpaman, ang mga tunay na naging Kristiyano ay talagang nang may bunga. Makita sa kanya ang isang bagong buhay dulot ng pakikipag-ugnay kay Jesus. Kaya sabi po, yung may verse naman mamaya tayo mababanggit na kung saan naman nakikita sa ating buhay Kristiyano yung bunga na yon. Maaring hindi perpekto, maaring marami pa rin kahinaan, ngunit makikita na may pagbabago sa kanya. Doon pa sa 2 Corinthians 5:17, yung familiar na verse sa atin ay nagamit natin sa pag-share ng gospel na wala na ang lumang pagkatao, siya ay bago na. Kaya't hayag na hayag at hindi makakaila ang isang sangang tunay na nakaugnay sa puno. Hindi makakaila ang isang taong tunay na nakaugnay kay Jesus dahil talagang makikita ito sa kanyang mga gawa. Kung dati siya ay alipin ng kasalanan at pinakamamahal ng kasalanan, ngayon hindi na siya alipin ng kasalanan at mas minamahal na ang Diyos kaysa kanyang mga kasalanan. Wait lang po, mainit. Kahit yung isang living proof at testimony daw po na yung isang tao ay mayroon talagang pamumunga at talaga siya ay tunay na nakakabit at siya ang tunay na sanga ay pag siya ay mayroong binagong buhay. Yun po kasi ang living proof at ang isang Kristiyano, yun ay buhay na totoo na talagang isang Kristiyano ay tunay na naging Kristiyano. Hindi siya perpekto, nagkakasala pa rin, ngunit hindi na siya komportable sa kasalanan. Nilalabanan na niya ang kasalanan, nag-i-struggle na siya sa kasalanan, nakikipagbuno na siya laban sa kasalanan na dati ay lubos-lubos na niyang niyayakap. Kaya't bakit tayo dapat mamunga? Dahil ang buhay na nanggagaling kay Jesus ay dumadaloy sa atin. Para mas maunawaan natin, ang mga nakaugnay kay Jesus ay namumunga. Nagbigay si Jesus ng ilustrasyon po dun sa Matthew 7:16-18. Sabi doon, makikilala niyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa matitinik na halaman? Mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. Hindi maaring mamunga ng masama ang mabuting puno at hindi maaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. Ang pamumunga ng sanga ay nakadepende kung saan ito nakaugnay. Kaya't bakit mahalaga na si Jesus ang puno, ang puno na kung saan tayo nakaugnay? Kasi yung pamumunga ng sanga ay independently nakadepend dun kung saan siya punong nakaugnay. For example po, maaari kayang mamunga yung mansanas ng ubas? Di ba? Definitely hindi. Kaya mahalaga at malagang katotohanan yon kung bakit talaga dapat tayo mamunga dahil si Jesus ang puno na ating pinanggagalingin. Kaya kung kay Jesus talaga tayo nakaugnay, mamumunga tayo ng mabuting bunga. Kaya kung ang mga bunga ng banal na Espiritu na nabanggit din sa Galatia 5:2-23 po ay nakikita sa atin, ito ay malinaw na buhay na katotohanan na tayo ay namumunga. Sa kabilang banda naman po, kung ang nakikita sa atin ay yung mga nabanggit before that verse, yung Galatia 5:19, yung pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-away-away, pagsiselos, pagkagalit, kasakiman, pagkakampi-kampi, pagkakabahagi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan at ibang katulad nito. Ibig sabihin nito, hindi tayo namumunga. At marahil ang ating problema, hindi tayo tunay na kaugnay sa puno kay Jesus. Kaya't kung sa buhay Kristiyano, walang makita na katiting na bunga, it is a warning sign na maaaring hindi talaga si Jesus ang puno at source ng ating buhay. Kaya't abnormal yung isang Kristiyano na hindi namumunga. Kaya't pag nakikita natin sa ating buhay at nagre-reflect tayo na ba't hindi natin nakikita yung sarili natin na hindi namumunga. Hindi yun panahon para i-relax lang natin ating sarili at gawing normal na bagay yan. Sapagkat hindi normal sa isang Kristiyano ang hindi mamunga. At yun ay isang malaking red flag na talagang
maaring ang tao na yun at the very first place ay hindi talaga naging Diyos at puno at source ang Panginoong Hesus sa kanyang buhay. Ngunit kung kay Jesus siya rin buhay at pinagmulan ng buhay, siya nakaugnay, hindi ba't ang dinadaluyan ng buhay ay namumunga at lumalago? Ngunit kung saan walang buhay, wala rin bunga. Yun pa rin po ang isang biblical truth kung bakit talaga dapat tayo mamunga. Di ba si Jesus ay Diyos? Dahil si Jesus ay pinagmumulan ng buhay. Maaari bang mamunga yung isang puno na patay? Kaya't pagpatay ang isang puno, definitely, literal na wala siyang bunga. Yun ang truth dahil ang Diyos natin ay buhay at pinagmulan ng buhay. Talagang definitely, tayo ay mamumunga. Kaya't para mamunga tayo, dapat nasa atin ang buhay. Dapat nakaugnay tayo sa buhay at pinagmulan ng buhay ang ating Panginoong Hesus. Kaya ang kapangyarihan at kalusugan na nagmula kay Jesus ay more than sufficient enough upang tayo mamunga. Posible ang mamunga tayo ng maka-Diyos ng mga katangian at magbunga sa paggawa ng mga alagad dahil tayo nakaugnay kay Jesus sapagkat dumadaloy sa atin ang kapangyarihan niya. Kaya't yung unang punto po natin kung bakit dapat tayo mamunga dahil tayo nakaugnay sa mabuting puno. Yung pangalawa naman po, dahil tayo may dakilang tagapag-alaga. Ang pangalang katotohanan kung bakit tayo dapat mamunga ay dahil mayroon tayong dakilang tagapag-alaga. Doon sa verse 1, sinabi na kung si Jesus ang puno ng ubas, ang Diyos Ama naman ang tagapag-alaga. Sabi doon, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Liban sa kailangan ng sanga ay nasa mabuting puno para ito mamunga. Ang puno itself ay as a whole ay kailangan mayroong nangangalaga. Ang question po ngayon ay, enough na ba, nalaman natin dun sa unang fruit na enough na ba sa sanga na siya ay nakakabit dun sa mabuting puno? Ano ang mangyayari dun sa puno kung siya ay walang tagapangalaga? Ano ba ang role na ginagampanan ng isang tagapangalaga? At bakit mahalaga na upang tayo mamunga, dapat mayroon tayong isang dakilang tagapag-alaga? Siyempre, literal po, sa puno ng ubas, kung may nangangalaga dito, ito ay lalong mamumunga. Ang ginagawa po ng tagapangalaga ay para lalong mamunga ang sanga, ay ipinupurun ito para lalong lumago. Ang sabi ni Jesus dun po sa talata ay, pinuputol at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang mamunga pa ng lalong sagana. Sa English naman po, every branch that does bear fruit, he prunes that it may bear more fruit. Ang pruning process po ay kung saan pinuputol at nilinis ang ilang bahagi ng sanga, tulad ng mga sobrang sanga, lumang parte nito, at maging yung mga may hinang tubo upang mas mapabuti ang paglago nito. During process po ng pruning, halos makalbo na completely po yung puno ng ubas. Tapos, ni-research ko po siya. Talagang, kung atingnan niyo po yung image ng isang puno ng ubas na ina-prune, talaga siya completely kalbong-kalbo talaga. Talaga yung wala siyang dahon or anything. Talagang, ganun po ang ginagawa sa pruning process. Gayon pa man, ang prosesong ito ay mahalagang daanan ng puno ng ubas upang lalo siyang mamunga. Sa ating mga Kristiyano, kailangan dumaan din tayo dun sa kagayang pruning process na yun upang tayo mamunga. Maring kung ating na natin literal yung pagpuprune sa isang puno ng ubas, siya'y dinadala nun sa paggawasak. Pero technically, hindi talaga. Kung yung behind the surface lang ang titingnan natin, maring tingnan ng mga tao na yung ginagawa sa pagpuprune nung ubas na yun ay hindi para sa ikakabuti nun. Hindi naman lingid sa ating kaalaman na naging Kristiyano tayo, may mga bahagi pa rin sa ating pagkatao na kailangan tapyasin o ayusin. Maaaring may makasalanan pa tayong minamahal, mga bagay na mas binibigyan natin ng halaga kaysa sa Diyos na nagiging Diyos-Diyosa natin, at mga bagay sa ating pagkatao na kailangang ayusin o mga bagay na mali sa ating buhay na hindi naman natin namamalayan na nare-realize. Isa sa mga dahilan ng hindi natin paglago
ay ang pagkakaroon natin ng labi sa ating buhay. Kaya yun yung isang very reason ko kung maring ang nagiging rason at dahilan kung bakit tayo hindi talaga namumunga. Kasi may mga, kahit pa naging Kristiyano na tayo, may mga bagay pa rin na sobra sa ating buhay. Mga bagay na definitely hindi dapat parte ng ating buhay, pero at the very least, hindi pa natin nasusukat, ibinibigay sa Panginoon. Maaring napakaraming pamumunga ay pagkakaroon natin ng labi sa ating buhay. Kaya't upang tayo mamunga, kailangang alisin, tapyasin ng ating Diyos Ama ang anumang bagay sa buhay natin na nakakahadlang sa ating pamumunga. Madalas ang pruning process ay maaaring dumating sa anyo ng pagdidisiplina. Kung paano sa pruning halos makalbo at halos mamatay ang halaman, ang pruning sa ating Kristiyano ay hindi rin madali, kundi mahirap at masakit. Sabi po doon sa Hebreo 12:7, tiniis ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagat ito'y nagpapakilalang kayo'y inaari ng Diyos ng kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi itinutuwid ng kanyang ama? Sa verse 10 naman po, sa loob ng maikling panahon, itinutuwid tayo ng ating magulang ayon sa inaakala nilang mabuti. Ngunit itinutuwid tayo ng Diyos sa ikakabuti natin upang tayo maging banal tulad niya. Habang tayo tinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan niyon, lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Kapag tayo pinuprun, itinutuwid o dinidisiplina ng ating Diyos Ama, ang ating namang maging tugon dapat palagi ay magtiis. Alam natin, pag dumadaan tayo dun sa pruning process, talagang yun ay kagaya ng sabi ng talata, siya ay masakit at hindi madali. Pero ang inihingi sa atin ng Panginoong Diyos, pag tayo dumadaan dun sa pruning process na yun, kailangan talaga tayo definitely na magtiis. Sa talata ay nilinaw na ang layunin, tissue. Sa talata ay nilinaw na ang layunin ng pruning o pagtutuwid ay gawin tayong banal tulad ng Diyos o dalhin tayo sa matuwid na pamumuhay. Hindi tayo lalago sa kabanalan at hindi tayo mamumunga kung patuloy tayong lumalaban at hindi nagpapasakop sa ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Kaya't yung pagdidisiplina, yung form ng discipline na ginagawa sa atin ng Panginoon, hindi dapat natin siya iniiwasan at nilalabanan. Kasi bagamat alam natin yung fact na siya ay masakit at mahirap, siya ay definitely dapat daanan ng lahat ng Kristiyano. Yun ay hindi bagay na optional na gawin, kagaya ng sa puno ng ubas. Hindi naman optional sa puno ng ubas yung pagpuprune sa kanya. Dapat sa ating Kristiyano, hindi din optional yung pagpuprune sa atin. Tayong mga tunay na kaugnay kay Jesus ay walang ibang option. Sapagat kung tunay tayong mga anak ng Diyos, talagang ipuprune tayo ng Diyos. Kaya't ang pruning sa mga Kristiyano ay hindi optional na bagay. Ang pagtutuwid, pagdidisiplina sa layunin ng tapyasin ang mga labi sa ating buhay ay automatic at hindi natin dapat iniiwasan. Ngunit hindi kailangan tumagal ang ating paghihirap dahil sa pagtutuwid kung agad tayo nagpapasakop sa ginagawang pagtutuwid ng Diyos sa atin. Kaya't maaring dahilan kung nadaan tayo sa pagdidisiplina, kung bakit natagal yung suffering natin, natagal yung paghihirap natin. Kasi hindi agad tayo totally at completely nagpapasakop doon sa pagdidisiplina inagawa ng Panginoon na yun. Mahirap lumago ang isang Kristiyanong ayaw naman dumaan sa proseso. Kung walang pagpapasakop, walang paglago, at kung walang paglago, wala rin pamumunga. Kaya't paano mo approve yung isang bagay na ayaw naman dumaan doon sa proseso? Mahirap kaya't kung hindi siya dadaan doon sa proseso na yun, hindi siya lalago. Kaya't hindi siya lalago, definitely, hindi siya mamumunga. Kaya't ang key ay talagang pag tayo pinadaan ng Panginoon doon sa pagdidisiplina na yun, sa pruning process na yun, wala tayong ibang dapat gawin kundi magtiis at magpasakop.
Kaya kailangan nating matutunang magpasakop ng buong puso. Upang makapagpasakop, kailangan natin lubos tayong nananalig sa Diyos ay mabuti at mabuti ang kanyang intensyon sa anumang pagtutuwid o pruning na ginagawa sa atin. Kung nananalig nga tayo sa kabutihan ng ating Ama sa Langit, ang pagpapasakop sa anumang ipapahintulot niya ay hindi na magiging mahirap para sa atin. Ano naman yung, ang key naman para tayo makapagpasakop ay kailangan mayroon tayo ng lubos na faith at pananalig. Kasi kung mayroon tayong lubos at faith at pananalig, hindi na mahirap para sa atin na pagkatiwalaan ng Panginoong Yesus kung ano man ang gawin niyang paghulma sa atin at pagdidisiplina na gawin sa atin ng Panginoon. Magiging handa tayong tiisin ng may buong puso at pag-asa na pagkatapos ng pagtitiis natin at ng pagkatuto mula sa disiplinang ginawa sa atin ng Diyos, ilalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Doon sa ISV version po, doon sa verse 11, sabi doon, "No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, for those who've been trained by it, produce a harvest of righteousness and peace." Sabi po doon, produce a harvest of righteousness and peace. Ang dulo ng pagtutuwid, kung magpapasakop tayo ay matututo mula sa pagtutuwid ay yung harvest na nabi doon na righteousness and peace. Ang pruning na ginagawa ng Diyos sa atin ay magdudulot ng masaganang ani ng katuwiran at kapayapaan. Purihin natin ang Diyos sa tagapangalaga ng ating kaluluwa. Naway maging tulad tayo ng lumad na madaling hulmahin at higit sa lahat ay willing na sundin kung ano man ang gawin o naisin na magpapalayok sa Kanya. Kaya sa pruning process, kailangan tayo maging kagaya ng isang clay or isang lumad. Kasi anong character ang meron ng isang lumad? Ang isang clay ay siya freely at buong pusong sumusunod kung ano man yung gustong gawing shape ng kanyang magpapalayok sa kanya. Kaya yun dapat ang character na mayroon tayo pag tayo pinapadaan ng Panginoon sa pruning process. Tayo magtiwala at maniwala na lahat ng mga bagay na hinihingi sa atin ng Diyos, anuman ang tiisin na ipahintulot niya para sa atin, ay para din sa ikakabuti natin, ikalalago at ikapamumunga. Sabi nga po dun sa isang kanta, "You make all things work together for my good." Kaya sa ating mga Kristiyano, dapat hindi optional yung pruning process at dapat kung tayo pinapadaan dun ng Panginoon sa pruning process na yun, dapat tayo matutong magtiis, matuto tayong magpasakop, at tayo higit sa lahat ay dapat maging katulad ng lumad na madaling i-shape. Tayo dapat hindi maging katulad ng bato. Anong differences ng pagiging lumad sa bato? Kasi di ba ang bato, pag minamold mo ang bato, mahirap. Pero dapat tayo maging katulad ng lumad na madaling i-shape at handang magpasakop sa kung ano mang gawin ng Panginoon. Kaya yun po yung pangalawang punto natin. Yung pangatlo naman po, bakit tayo dapat inaasahang mamunga? Sapagat itinuro na sa atin ang paraan para tayo mamunga. Doon naman po sa verse 4 at hanggang 5, "Manatili kayo sa akin at manatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo mamumunga kung hindi kayo nananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang magbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin." Doon naman po sa verse 7, "Kung nananatili kayo sa akin at nananatili ako sa inyo, ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo. Kung paano akong inibig ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa pag-ibig. Kung tinupad ninyo ang aking mga utos, manatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinupad ko ang mga utos ng aking Ama at nanatili ako sa kanyang pag-ibig. Hindi niyo ako pinili, ako ang pinili niyo. Pinili ko kayo upang magbunga at manatili ang inyong bunga. Upang ang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ibibigay sa inyo. Ito nga ang utos kayo sa inyo, magmahalan kayo." Bakit tayo dapat mamunga? Ito'y dahil itinuro na sa atin ang paraan upang tayo mamunga. Ang pagiging nakakabit kay Jesus o doon sa puno ay nagbibigay sa atin ng kakayanan para mamunga. Dahil nakaugnay tayo sa Kanya, makapabunga tayo. Ang pangangalaga naman sa atin ng ating Diyos Ama ang nagdudulot sa atin
upang lalo tayong mamunga sa pamamagitan ng pagpuprune sa atin. Gayun din naman, ito'y nangangahulugan na hindi ang Diyos lamang ang may bahagi para sa ating pamumunga. Sa kaligtasan, wala tayong bahagi doon. Iyon ay purong gawa ng Diyos, ngunit sa ating pamumungang espiritual, mayroon tayong bahagi. Iyon ay manatili kay Jesus. Kaya yung unang dalawang punto natin ay makikita natin na yun yung mga ginagawang role ng Panginoon sa buhay natin. Ngayon naman, hindi naman nangangahulugan yun na para tayong mamunga, wala na tayong agawin na kung anumang pagsisikap. Kaya sabi dun sa verse na mga binasa natin, paulit-ulit na sinabi dun na dapat tayong manatili kay Jesus. Ano bang ibig sabihin po dito ng pananatili kay Jesus or remaining or abiding? Yung remaining at or abiding ay ang pananatili ng isang malapit na kaugnayan sa ating Panginoong Jesus. Tayo ikinabit kay Jesus sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya, ngunit tayo nananatili sa Kanya sa pamamagitan ng isang malapit na kaugnayan sa Kanya. Di ba, simula na naging Kristiyano tayo, definitely tayo nakaugnay sa Panginoon. Pero yung pananatili natin sa Panginoong Jesus ay nakadepende doon sa lapit ng kaugnayan na mayroon tayo. Simula na manalig tayo kay Jesus, automatically nagkaroon tayo ng kaugnayan sa Diyos. At ang kaugnayan na ito ay hindi na magbabago kailanman. Ngayon pa man, ang kalidad o lapit ng kaugnayan ay maaaring magbago sa paglipas ng panahon. Kahit yung fruit, nung tayo naging tunay na Kristiyano, tayo definitely talaga yung nakakabit na dun sa puno. Pero yung kalidad at yung quality nung lapit ng kaugnayan natin sa Panginoon, paglipas ng panahon, yun ay maaaring magbago. Siya ay nagbabago. Kasi maaaring dumaan tayo sa panlalamig, sa panghihina, at pagkahulog sa kasalanan. Sa mga ganitong panahon, ang pamumuha sa isang Kristiyano ay malabong makita. Kahit kapag hindi tayo namumunga ng sagana, gayong tunay naman tayo nanalig kay Jesus, ito ay palatandaan na hindi natin pagkakaroon ng malapit na kaugnayan sa ating Diyos. Kaya gayon pa man, na tayo ay malaking red flag din po pala yung pag tayo hindi namumunga ng sagana. Ngayon pa man tayo nakaugnay sa ating Panginoon at sinabi natin na yung kaugnayan at yung connection na mayroon tayo sa Panginoon ay never at ever na yun magbabago. Pero yung lapit ng kaugnayan na yun ay nagbabago. Kaya kung tayo ay dumaan sa dadaan tayo sa pananamig, sa pagkahulog kasalanan at panghihina, definitely talaga, yun ay nagpapakita na hindi tayo mamumunga. At dahil hindi tayo namumunga, yun ay nagpapakita din na pagkakaroon natin ng hindi malapit na kaugnayan sa ating Diyos. Kaya't bilang mga Kristiyano, tungkulin natin araw-araw na palalingin ang ating pagkakilala at kaugnayan sa ating Diyos. Pamamagitan po ng quiet time natin, sa pamamagitan ng tatlong bagay, pananalangin, pagbabasa, at pagbubulay ng kanyang salita. Sabi ko po kanina, doon sa ikalawang punto, na ang Diyos ang nagpuprune o nagtatapyas ng mga bahagi ng ating pagkatao na kinakailangan tapyasin para tayo mamunga. Kung tayo tunay na kaugnay kay Jesus, hindi titigil ang Diyos Ama na iprune tayo para lalo tayong mamunga. Pero kailangan natin tumugon sa paggawa na iyon sa atin. Ang dapat ultimate na tugon natin ay manatili kay Jesus. Pruning should lead us to abiding. Ang pagtapyas ng Diyos Ama sa mga bahagi ng pagkatao na dapat magbago ay dapat magdala sa atin sa pagpapasakop at pananatili kay Jesus. Ibig sabihin, ang pagdidisiplina ng Diyos Ama sa atin ay dapat magdala sa atin sa lalong malapit na kaugnayan kay Jesus. Kaya yung pagpuprune na nabanggit natin dun sa pangalawang punto natin, ay dapat dinadala tayo sa mas lalong pananatili sa ating Diyos Ama. Kaya sabi po doon, pruning should lead us to abiding. Hindi ba't pagkatapos paluin ng ama o nanay ang kaniyang anak, hinihintay ng magulang na magpakumbaba ang anak? Kung may pagkakasala siyang nagawa, inaasahan na hihingi siya ng tawad nang sagay mapanag uli ang malapit na kaugnayan sa kanyang magulang. Gayun din naman sa ating mga Kristiyano. Kapag dinidisiplina tayo ng Diyos, ang dapat nagiging tugon natin ay magsisi at manumbalik. Kapag tinapisihan tayo ng Diyos o kapag dinisiplina tayo, ang tamang tugon ay lalong magsumiksi kay Jesus at hindi ang lalong magpakalayo-layo. At dapat nating gawin ay ayusin ng mga bagay sa ating buhay na humahadlang
sa ating kaugnayan kay Jesus na hindi naman na humahadlang sa ating pamumuga. Para lalo nating maunawaan, dun po sa verse 10, sinabi dun, para makapanatili kay Jesus, kailangan natin tubtin ang kanyang mga utos. Tulad niya, tinapad niya ang mga utos ng Ama at gayon nananatili sa kanyang pag-ibig. Hindi tayo makakapanatili ng kaugnayan kay Jesus kung tayo magiging masuwayin sa kanyang mga utos. Kasi maaaring hindi tayo magkakaroon ng malapit na kaugnayan di ba sabi po, ang definition natin ng pagkakaroon natin ng pananatili sa Diyos ay pagkakaroon natin ng malapit na kaugnayan sa Diyos. Ngayon, kung susuwayin natin at patuloy na susuwayin yung utos ng Panginoong Yesus, paano tayo magkakaroon ng malapit na kaugnayan sa Diyos na yun? Kaya kung sinasabi natin na nanatili tayo sa Diyos, dapat tayo sumusunod sa mga inuutos niya. Hindi pwede tayong nananatili, pero hindi naman tayo sumusunod. Kaya pag sinabi natin na nananatili tayo sa Diyos, kaakibat nun na tayo sumusunod sa Diyos. Kaya pag sinabi natin na we abide on Christ, yung abide po kasi yung ginamit na term sa pananatili sa English. Kaya pag sinabi natin we abide on Christ, yun yung nangangahulugan din na we follow Christ. Ano mangyayari kapag hindi tayo nanatili sa isang malapit na kaugnayan kay Jesus sa mamagitan ng pagsunod? Ang sagot po yung nandun din sa ating talata. Sabi doon, wala tayong mapapangyari sapagkat wala tayong magagawa, hiwalay na nakaugnay tayo sa Kanya. Sa verse 6, sabi doon, ang pagsunod din natin kay Jesus, ipagpapakita natin ating dependency sa ating Diyos. At kapag dependent tayo kay Jesus, nakakapamunga tayo. Gagamitin tayo para makapag-produce ng disciple kasi kapag malapit ang kaugnayan natin kay Jesus, anuman ang hilingin natin sa panalangin, ibibigay niya. Kagaya po ng sabi sa verse 7, anuman ang hilingin natin na may kinalaman sa ating pamumuga, tiyak na ibibigay niya. Magagawa nating hingi ng mga bagay na kalooban niya at namang tiyak niyang ibibigay. Alam din niya na tama ang kalagayan ng ating puso, kaya handa ang ating pagkatao na tumanggap ng mga pagkapapala niya. Kakasangkapanin tayo ng Diyos para akayin ng iba kay Kristo at maging alagad niya. Dahil iyon nga layunin ng Diyos sa pagkapili sa atin. Ang mamunga at manatili, ang ating bunga at humangit, makagawa ng mga alagad ni Kristo. Kaya yung pangatlong punto po natin, ay yun naman ang role na dapat nating gampanan at gawin. Tayo manatili. Ano definition ng pagiging manatili? Tayo dapat mayroong malapit na kaugnayan sa Diyos. Kaya kung dapat tayo mayroong malapit na kaugnayan sa Diyos, dapat ina-workout natin yung malapit na kaugnayan na yun. Paano natin workout yun? Dapat tayo inagawa natin yung mga basic things sa ating buhay pananampalataya. Yung pananalangin, pagbabasa at pagbubulay. Kaugnay din po nun, hindi tayo mananatili sa Diyos, kung tayo patuloy na sasaway sa utos niya. At yung pananatili din sa Diyos ay nangangahulang ng pagiging dependent natin sa Diyos at hindi sa ating sarili. Kaya't bilang pagtatapos po, gusto kong bigyan diin na tayong mga tunay na nalig kay Jesus ay mayroong kakayanang makapamunga. At hindi lamang iyon, may kakayanan rin tayong makapamunga ng sagana. Nakaugnay tayo sa mabuting puno, meron tayong dakilang tagapag-alaga, at tinuro na sa atin ang paraan upang tayo mamunga. Dagdag pa riyan, ibinigay at pinatira din sa atin ang banal na Espiritu na siya nagdudulot sa atin para taglayin ang lahat ng maka-Diyos na katangian. Gaya pa dun sa fruit of the Spirit, yung pag-ibig, kagalakan, kung mapapansin natin, ang buong ka-Diyosan or yung Trinity ng Diyos ay aktibong gumagalaw para sa ating pamumunga. Gayon pa man, kailangan pa rin natin tumugon sa kanyang pag-aanyaya na manatili kay Jesus. Doon sa John 15:8 po, sinabi ni Jesus, ang pinakanalayunin ng ating pamumunga ng sagana ay maparangalan ang Diyos Ama. At iyon, ang lalong dapat mag-encourage sa atin para tahakin ang landas ng pamumunga. Sinabi ni Jesus, napaparangalan ng Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at nang sagay napapatunayang mga alagad ko kayo. Kailangan tayong magsikap mamunga alang-alang sa karangalan ng Diyos na siyang pumili at nangliglas sa atin upang tayo humango at mamunga at manatili ang mga bunga.
Iniwan sa atin ng parehas na mensaheng iniwan ni Jesus sa kanyang mga alagad, manatili kayo sa akin. Kung mananatili tayo sa isang malapit na kaugnayan kay Jesus, araw-araw, higit tayo magiging kawangis si Kristo at magiging mabisa sa tapagawa ng alagad ni Jesus. Lalago tayo sa kabanalan at maaakay natin ng iba na sumunod din kay Jesus. Sa gayon, mapaparangalan natin ng Diyos sa ating buhay at sa ating buong iglesia. Yet, greater things are yet to come. Dahil abot na ang pamumunga ng sagana. Tumugon tayo dun sa paanyaya ni Jesus na manatili sa Kanya sa tanging layunin na maparangalan ng Diyos Ama. Kaya ang conclusion po ng buong mensahe natin ngayong umaga ay talagang definitely, nung mga punta na binigay natin ay talagang definitely siya encouragement na tayong mga Kristiyano ay talagang mamumunga. Kailangan lang talaga natin gawin yung role din natin at huwag natin kalimutan gawin natin yung role natin na tayo manatili sa ating Diyos Ama. At lagi dapat nating i-work out yung pagkakaroon natin ng malapit na kaugnayan sa Diyos Ama na yon. Kasi alam naman natin, yung unang punto at pangalawang punto natin, ang Diyos Ama at yung ating puno ay gumagawa. Kailangan tayo rin ay may gawing pagsisikap. Kahit nawa po yung napagpala tayo nung mensahe nating umaga na-encourage sa atin na tayong mga Kristiyano ay definitely talagang mamumunga ng lubos. Yun lamang po. Maraming salamat.